Clara Reyes. Iyon ang pangalang isinigaw ng asawa ko sa telepono 18 minuto matapos sabihin niyang umalis ako. Sa oras na iyon, lahat ng joint account namin ay na-freeze na. Sa oras na iyon, ang aking pirma ay nag-trigger na ng pag-withdraw ng aking 48 bilyong stake sa kumpanya na pinaniniwalaan ng lahat na sa kanya. Sa oras na iyon, ang imperyo na akala niya'y kontrolado niya ay nagsimulang gumuho isa-isa sa bawat legal na dokumento. Patuloy na nanginginig ang aking telepono sa passenger seat. Isang missed call, tapos 12, tapos 34, tapos 67. Hindi ako sumagot kahit isa dahil mas mababa pa sa kalahating oras bago noon, habang lahat sa paligid namin ay kumakanta ng happy birthday sa aming maliit na anak. Nakita ko ang asawa ko na hinalikan ng aking matalik na kaibigan. At nang harapin ko siya, tinitigan niya ako ng diretso sa mga mata at sinabi ang 5 salitang, hindi ko malilimutan. Tanggapin mo o umalis ka. Kaya ginawa ko, umalis ako. Pero hindi ako umalis na walang dala. Dala ko ang tanging bagay na tunay na mahalaga, ang anak ko. Madalas isipin ng mga tao na ang pagtataksil ay dumarating na may malalakas na babala na naririnig ng sinuman. Sa pagbabalik tanaw ngayon, alam ko na bihira iyon. Dumarating ito ng tahimik, nakabalot sa mga routine, mga dahilan, at maliliit na pagbabago na pinapalampas mo dahil ang pag-ibig ay nagpapa-generous sa iyo ng mga second chance. Ako si Clara Reyes. 38 taong gulang, anak ng isang balo, ina ng isang magandang maliit na lalaki na si Andres. At sa karamihan ng aking buhay bilang may sapat na gulang, ang babaeng nakatayo sa labas ng spotlight habang lahat ay pumapalakpak sa iba. Ang aming tahanan ay nasa halos 1.6 ektarya sa isang magandang lugar sa Batangas, malapit sa lawa. Hindi ito flashy ayon sa pamantayan ng mga bilyonaryo, bagaman paminsan-minsang na-feature ito sa mga magasin dahil ang hardin ay tanaw ang maliit na pribadong lawa. Binili ito ng aking ama noong mga dekada na ang nakalipas ng ang Reyes Capital ay isa pa lamang katamtamang investment firm na may mas mababa sa 20 empleyado. Naniniwala si tatay na ang tagumpay ay dapat mabuhay ng tahimik. Siya mismo ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kilala niya ang asawa ng bawat empleyado. Tuwing Pasko, siya mismo ang nagbibigay ng bonus sa mga tagalinis bago ang iba. Nang pumanaw siya 6 na taon na ang nakalipas pagkatapos ng maikling sakit, minanako ang kanyang shares ayon sa trust na maingat na binalak ng matagal bago pa man maisip na mawawala siya ng napakabilis. Ang mga shares na iyon ay kumakatawan sa 62% ng Reyes Capital. Karamihan sa mga tao ay hindi alam na iyon mismo ang gusto ni tatay. Ako at si Daniel ay nagkakilala 15 taon na ang nakalipas sa isang charity fundraiser sa Maynila. Siya ay gwapo ng hindi masyadong nagsisikap, confident ng hindi mukhang mayabang. O iyon ang akala ko noon. Pinatawa niya ako. Naalala niya ang maliliit na detalye. Nang magpakasal kami, tinawag kami ng mga tao na perfect couple. Sa mahabang panahon, malamang na tama sila. Pagkatapos ay lumaki ng mabilis ang tagumpay kaysa sa karakter. Lumawak ang Reyes Capital sa private equity, commercial real estate at technology investments. Mahilig ang mga dyaryo i-interview si Daniel dahil magaling siyang magsalita sa camera. Mas gusto ko ang conference rooms kaysa television studios, spreadsheets kaysa mikropono. Sa huli, tinawag na ng publiko ang Reyes Capital bilang kumpanya ni Daniel Reyes. Wala kaming nagsagot. Hindi importante noon hanggang sa maging lahat ito. Dumating si Andres pagkatapos ng maraming taon na akala namin ay hindi na kami magkakaroon ng anak. Ang paghawak sa kanya sa unang pagkakataon ay parang biglang nagkaroon ng saysay ang lahat ng dati kong disappointments. Siya ang pinakamalaking regalo sa aking buhay. Ang kanyang unang kaarawan ay dapat na espesyal. Si Mina ang nag-insist na tumulong sa pag-organisa. Si Mina Lopez ay naging matalik kong kaibigan mula kolehiyo. Sama-sama kaming nakaligtas sa finals, nakatayo sa tabi ng isa't isa sa aming mga kasal. Binisita ang isa't isa sa sakit, promosyon, kabiguan at selebrasyon. Alam niya ang bawat kabanata ng buhay ko.
O iyon ang akala ko. Punong-puno ng halos 20 bisita ang backyard namin sa party. Kapitbahay, pamilya, business associates, mga batang naghahabulan ng lobo, mga lolo't lola sa ilalim ng puting tents. Amoy barbecue sa hangin habang tumutugtog ang isang local band ng soft standards na kinikilala agad ng mga nasa 60 anyos pataas. Halos isang oras na ipinakita ng aking biyenan si Andres sa sino mang gustong humanga. Kamukha ni Daniel ang ngiti niya. Proud na aniya. Ngumiti ako ng magalang. Sa totoo, kamukha niya ang mga mata ni tatay. Ang parehong banayad na kulay abo. Ang parehong thoughtful na ekspresyon. Maliliit na detalye ang importante sa mga ina. Si Daniel ay natural na gumagalaw mula grupo patungo sa grupo, nakikipagkamay, malakas na tumatawa, tumatanggap ng papuri na parang nag-ho-host siya ng corporate event sa halip na kaarawan ng anak niya. Tinitigan ko siya mula sa kabilang bahagi ng bakuran. Halos hindi niya ako tinitingnan. Ilang buwan na ang nakalipas, baka masaktan iyon. Ngayon, parang normal na lamang. Nagbabago ang pag-aasawa. Nagiging abala ang mga tao. Nangangailangan ng atensyon ng mga anak. Iyon ang mga paliwanag na inuulit ko sa sarili kapag may bahagyang mali. Lumapit si Mina na may dalang tray ng lemonade. Hindi ka halos kumakain, sabi niya ng mainit. Naghahabol ako ng isang taong gulang. Tumawa siya. Palagi mo ngang gusto ito? Oo nga. Hinawakan niya ang balikat ko. Masaya ako para sa inyo. Nakakatawa kung gaano katunog ng kabutihan ang ilang kasinungalingan. Nang maging gabi na, nagtipon ang mga bisita sa paligid ng birthday cake. Asul na frosting, maliliit na edible stars, isang malaking kandila na hugis numero 1. May nagdim ng ilaw sa patio, lumapit ang lahat, lumabas ang mga cellphone, lumapit ang mga lolo't lola, nagsimula ang pamilyar na kanta, Happy birthday to you. Pumalakpak si Andres dahil pumalakpak ang lahat. Wala siyang ideya na para sa kanya ang kanta. Tumawa na lamang siya. Hindi ko malilimutan ang tawa na yon hanggang sa araw ng aking kamatayan. Sa kalagitnaan ng kanta, napansin kong wala na si Daniel sa tabi namin. Una, akala ko ay pumasok siya sa loob para sagutin ang business call. Madalas iyon. Pagkatapos ay napansin kong nawawala rin si Mina. May humigpit sa loob ko. Hindi takot, hindi hinala, kundi simpleng awareness. Isang maliit na hilo na humihila sa gilid ng isip ko. Tahimik akong umalis bago mapansin ng sino man. Malamig at tahimik ang hallway sa loob ng bahay pagkatapos ng masayang ingay sa labas. Walang tao sa kusina. Walang tao sa sala. Naglakad ako palampas sa hagdan patungo sa dating opisina ni tatay. Hindi ganap na nakasara ang pinto, bahagyang nakabukas, sapat para marinig ang bulong, tapos ang tawa. Tawa ni Mina. Tumigil ako. Lahat ng instinct ay nagsabi na umalis. Sa halip, tumingin ako sa makitid na pagbukas. Hawak ni Daniel ang baywang ni Mina. Hinawakan ni Mina ang mukha niya na parang daan-daang beses na niyang ginawa. Pagkatapos ay naghalikan sila. Hindi saglit, hindi awkward, kundi komportable. Parang 2 taong tumigil nang mag-alala na mahuli. Nagbagal ang oras sa pinakakakaibang paraan. Napansin ko ang mga absurdong bagay, ang antik na orasan na inayos mismo ni tatay, ang framed fishing photo sa bookshelf. Ang lipstick ni Mina sa kwelyo ni Daniel. Hindi ako umiyak, hindi ako sumigaw. Tahimik ko lang isinara ang pinto tulad ng pagbukas ko rito. Sa labas, pumutok ang palakpakan. Tinulungan ng lahat si Andres na hipan ng kandila. Bumalik ako sa backyard na may parehong ngiti na suot ko buong hapon. Walang nakapansin. Hinawakan ko ang anak ko, nag-pose para sa mga litrato, binuksan ang mga regalo, nagpasalamat sa mga bisita. Niyakap ako ng isang matandang kapitbahay. Maganda ang pamilya na nabuo ninyo, Clara. Niyakap ko siya pabalik. Salamat po. Minsan, ang grace ay ang makaligtas sa susunod na 5 minuto. Umalis ang huling bisita bandang 9:00. Nagkalat ang paper plates sa mga mesa. Bahagyang lumulubog na mga lobo sa damuhan. Nag-impake na ang catering staff. Umuwi na raw si Mina, ayon kay Daniel. Nagbuhos siya ng inumin na parang walang nangyari. Nakatayo ako sa kusina at pinapanood siya. Kailangan nating mag-usap, sabi ko bago pa siya makapagsalita.
Pwede bang mamaya na? Hindi. Mukhang inis siya, higit sa pag-aalala. Ano na naman, nakita kita. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Kahit isang kislap. Sa opisina ni tatay, kasama si Mina, inilapag niya ang baso. Walang sabi-sabi, hinawakan niya ang pulso ko. Hindi masyadong mahigpit para mag-iwan ng pasa. Pero sapat para sundin ko siya, pataas. Hinila niya ako papasok sa aming kwarto, isinara ang pinto, inilock, at humarap sa akin na may mukha na halos hindi ko nakilala. Clara, sabi niya ng kalmado, tanggapin mo o umalis ka. Tinitigan ko siya, hinihintay ang sorry na hindi dumating. Sa halip, nagpatuloy siya. Naiintindihan ako ni Mina. Hindi niya kinukwestiyon ang bawat desisyon ko. Matagal na itong nangyayari at sa totoo, pagod na akong magpanggap. Ikaw ang nagdala sa kanya sa kaarawan ng anak natin. Nagkibit balikat siya. Hindi naman planado, hinalikan mo siya sa opisina ni tatay. Isa pang kibit balikat. Karapat-dapat akong maging masaya. Hinanap ko sa mukha niya ang guilt. Wala. Tanging katiyakan. Pagkatapos ay ibinigay niya ang pangungusap na nagkumbinsi sa akin na tapos na ang aming kasal ng matagal na. Hindi ka aalis. Kailangan mo masyado ang buhay na ito. Naniniwala siyang sa kanya ang bahay, sa kanya ang kumpanya, sa kanya ang pera, at ako ay simpleng babaeng nakikinabang dito. Tinitigan ko siya ng matagal. Pagkatapos ay lumabas ako ng walang salita. Hindi niya ako pinigilan. Natutulog si Andres sa crib niya sa itaas, suot pa rin ang maliit na asul na sweater na ginanchilyo ng nanay ko. Maingat ko siyang binuhat. Gumalaw siya, inihilig ang maliit na ulo sa balikat ko at muling natulog. Isang maliit na overnight bag ang dala ko. Wala nang iba. Walang alahas, walang litrato, walang argumento. Habang bumaback out ako sa driveway, nahuli ko ang huling sulyap sa bahay kung saan akala ko ay titanda kami ng magkasama. Sa loob ng mas mababa sa 30 minuto, malalaman ni Daniel Reyes kung gaano kaliit ang kanyang pag-unawa sa babaeng inutusan niyang umalis. Hindi ako lumingon nang isara ang gate sa likuran ko. Ang daan papalayo sa aming tahanan ay dumaan sa mga tahimik na barangay kung saan malambing na nagniningning ang mga ilaw sa veranda sa mainit na gabi sa Batangas. Natutulog ng mahimbing si Andres sa car seat. Hindi alam na lubusang nagbago ang kanyang mundo bago pa man matapos ang pagdiriwang ng kanyang unang kaarawan. Naiinggit ako sa kanya. Hindi sinusukat ng mga bata ang buhay sa pagtataksil. Sinusukat nila ito sa kung may taong nandyan kapag gising sila. Nandito ako anak, bulong ko sa rearview mirror. Hindi niya iminulat ang mga mata. Nagmaneho ako ng walang patutunguhan sa loob ng halos 20 minuto bago huminto sa parking lot ng isang maliit na hotel sa tabi ng lawa sa Laguna. Hindi ito marangya, pero malinis, discreet at malapit sa Maynila para sa mga business call na alam kong kailangan kong gawin. Ngumiti ng mabait ang dalaga sa front desk. Check-in lang para sa ilang gabi. Napansin niya si Andres na natutulog sa aking mga bisig. Mukhang pagod na pagod. Malaking kaarawan kasi. Ibinigay niya ang room key. Sana mas madali bukas. Sana nga. Wala sa aming dalawa ang nakakaalam kung gaano imposible ang healing na yon. Sa loob ng kwarto, maingat kong inihiga si Andres sa portable crib na dinala ng staff. Pinanood ko siyang huminga ng ilang minuto. Pagkatapos ay lumabas ako sa maliit na balkoni na tanaw ang lawa. Pinakalma ako ng malamig na hangin sa gabi. Sa wakas ay pinayagan ko ang sarili na huminga ng malalim. Hindi hagulgol, hindi galit, kundi pagtanggap. Madaling sabihin ni tatay sa akin noon kapag may mahirap na desisyon sa mesa niya. Clara, ang emosyon ay nasa puso, ang desisyon ay nasa utak. Taon-taon kong akala na tungkol iyon sa negosyo. Nang gabing iyon, naintindihan ko na tungkol iyon sa kaligtasan. Kinuha ko sa handbag ang leather folder na laging dala. Karamihan sa mga babae ay dala ang cosmetics. Ako ay dala ang legal documents. Taon na ang nakalipas, pagkamatay ni tatay, iginiit ng aming mga abogado na laging dala ko ang kopya ng trust agreements at emergency corporate authorizations. Umaasa silang hindi ko kailanganin. Ako rin. Tinawagan ko ang unang numero.
Sumagot si Attorney Richard sa ikalawang ring. Clara! Agad nagbago ang boses niya. Ano ang nangyari? Umalis ako kay Daniel. Tahimik, tapos ay mahinang pagbuga ng hangin. Natakot ako na darating ang araw na ito. Alam mo, may alam akong hindi tama. Hindi ko alam kung ano. Kailangan ko ang emergency provisions. Hindi siya nagtanong. Kailan? Ngayon. Abisuhan ko ang legal team. Lahat. Naiintindihan. Tumigil siya. Ligtas ka ba? Oo. Natutulog ng mahimbing si Andres. Ako na ang bahala sa iba. Tinapos ko ang tawag. Susunod ay si Ma'am Margaret, ang aking private banker sa Maynila. Halos 30 taon na niyang nakatrabaho si tatay. Nang marinig niya ang boses ko, agad niyang naramdaman na may hindi pangkaraniwan. Hindi ka naman tumatawag ng ganito ka-late? Kailangan ko ng immediate action. Nakikinig ako. Gusto kong i-freeze ang lahat ng joint personal account ngayong gabi. Walang exception. Walang exception. Nagdalawang isip siya sandali. Magiging malaking reaksyon ito. Alam ko. May legal authority ka ba? Pinirmahan ko 6 na taon na ang nakalipas. Naalala ko. Kaya gawin mo. Gagawin sa loob ng ilang minuto. Ang kanyang kalmadong profesionalismo ang nagpaalala kung bakit lubos na pinagkakatiwalaan siya ni tatay. Ang ikatlong tawag, ang pinakamahalaga. Hindi sa CEO, hindi sa board, sa corporate secretary ng Reyes Capital. Iilang tao sa labas ng executive leadership ang nakakaunawa sa papel na iyon. Siya ang nagpapanatili ng lahat ng opisyal na record, shareholder authorization, at emergency governance document. Si Linda ang pangalan niya. Sumagot siya ng antok-antok. Clara, sorry na ginising kita. Hindi mo kailangang mag-sorry. Kailangan ko i-activate ang Resolution 12. Tahimik na katahimikan. Nang magsalita siya, formal na ang boses. Sigurado ka ba? Oo. Hindi pa kailanman ginamit ang probisyon na iyon. Alam ko. Agad itong magti-trigger ng board notification. Naiintindihan ko. Maaaring maapektuhan ang market. Naiintindihan ko. Maaaring maalis ang halos 48 bilyon sa equity. Naiintindihan ko. Isa pang sandaling katahimikan, tapos ay isang simpleng pangungusap. Sisimulan ko na. Natapos ang tawag. Sumandal ako sa railing ng balcony. Narito na, ang punto na walang balikan. Madalas isipin ng mga tao na ang malalaking financial decision ay nangyayari sa dramatic speeches at punong-punong conference room. Karamihan ay hindi. Minsan, nangyayari ito dahil sa isang pagod na babae na nagsabi ng isang tahimik na salita. Oo. Iginigiit ni tatay ang mga hindi karaniwang proteksyon pagkatapos ng ilang kaibigan na nawalan ng family business dahil sa mapait na diborsyo at hostile takeovers. Istruktura niya ang Reyes Capital nang ang inherited controlling shares ay hindi maaaring manipulahin ng kasal lamang. Sa akin palagi ang pagmamay-ari. Kahit si Daniel ay pumirma ng acknowledgements taon na ang nakalipas. Madalas kong iniisip kung binasa niya ba talaga. Mukhang hindi. Ang ika-4 na tawag ay nagulat pa sa akin. Tinawagan ko ang Chief Financial Officer, si David Morales. Sumagot siya ng maingat. Clara, maririnig mo na mula kay Linda. Nakatanggap na ako ng 2 alert. Totoo yon. Ano ang nangyari? Si Daniel. Hindi siya nagtanong ng detalye. Sa halip ay tahimik na tinanong, ano ang kailangan mo sa akin? Kailangan protektahan ang payroll. Mukhang nalito siya. Payroll? Ano man ang mangyari sa susunod na ilang linggo, hindi nararapat na mag-alala ang ating empleyado. Mahigit 200 tao tayo. Alam ko na umaasa sila sa mga sweldo. Iniisip mo na pala ng mabuti. Hindi. Tiningnan ko si Andres sa likod ng salamin. Alam ko lang kung sino ang hindi dapat magdusa. Tumahimik si David. Sa wakas ay sinabi niya ang isang bagay na nanatili sa akin. Mapaproud si tatay mo sa sagot na iyan. Nagpasalamat ako bago ibaba ang tawag. 10:42 ng gabi, nanginginig ang telepono ko. Clara, na-freeze na ang joint accounts. Salamat. 3 transaksyon ang sinubukan ni Daniel habang pinoproseso namin. Pinikit ko ang mga mata. Alam na niya. Isa pang vibration.
Clara, tapos na ang emergency filings. Pagkatapos, mula kay Linda. Na-enter na ang Resolution 12 sa corporate record. Nangyari ang lahat ng eksakto tulad ng idinisenyo ni tatay. Legal, transparent, hindi na mababago. Alas 10:49 ng gabi, binuksan ko ang shareholder portal sa telepono. Isang huling authorization ang natitira. Kumakatawan ito sa buong ownership position ko. 48 billion sa equity, taon-taon ng pinagsama-samang halaga, henerasyon ng trabaho. Hindi ko sinisira ang kumpanya. Iniaalis ko lang ang aking pagmamay-ari sa ilalim ng mga probisyon na naaprubahan na ng lahat ng direktor. Nasa ibabaw ng confirmation button ang hinlalaki ko. Hindi ko iniisip si Daniel. Iniisip ko si tatay, si Andres, ang bawat aral na pinabayaan ko dahil naniniwala akong malalampasan ng pag-ibig ang kahambugan. Pagkatapos ay pinindot ko ang confirm. Isang salita ang ipinakita ng screen. Completed. Inilapag ko ang telepono sa mesa. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay nagsimula. Buzz. 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 Si Daniel, hindi sinagot. Buzz. Si Mina, hindi sinagot. Buzz. Chief Operating Officer, hindi sinagot. Buzz. Chairman ng board, hindi sinagot. Napakabilis ng mga vibration na halos gumapang na ang telepono sa mesa. Isang beses ko lang ito kinuha, hindi para sagutin, kundi para tingnan. 67 missed calls. Halos hindi ka panipaniwala ang bilang. Nagbuhos ang mga voicemail isa-isa. Ang una, mula kay Daniel. Clara, sagutin mo ang telepono. Hindi ito nakakatawa. Ang pangalawa, anong ginawa mo? Ang pangatlo, sabi ng bangko, frozen ang accounts. Ang pang-ika-10, pinalitan na ng panic ang kumpiyansa. Sa ika-15, sumisigaw na siya sa iba. Sa ika-20, mukhang takot na. Inilagay ko ang telepono sa silent. Sa loob ng maraming taon, pinaniniwalaan ng lahat na si Daniel Reyes ang may hawak ng reins ng Reyes Capital. Pinatibay iyon ng mga interview sa telebisyon. Ipinagdiwang ng magazine covers ang kanyang pamumuno. Inimbitahan siya sa industry conferences para magbigay ng keynote. Samantala, tahimik kong pinamumunuan ang governance meetings, inaprubahan ang long-term strategy at pinirmahan ang mga dokumentong bihirang maging headline. Hindi ko kailanman inayos ang publiko. Hindi ako interesado sa recognition, interesado ako sa kapayapaan. Pero ang kapayapaan ay nangangailangan ng mutual respect. Kung wala iyon, ang katahimikan ay nagiging pagsuko. Bandang hating gabi, may isa pang tawag mula sa unknown number. Labag sa kalooban, sinagot ko. Clara, si Daniel, siguro ay hiniram niya ang telepono ng iba. Nagpakita ka na ng punto mo, punto ko. Na-freeze mo ang lahat. Oo, kailangan mo i-reverse ito. Tahimik ako. Clara, makinig ka sa akin. Hindi Daniel, hindi mo naiintindihan ang nangyayari. Naiintindihan ko ng perpekto. Tumawag ang board ng emergency meeting. Inasahan ko yon. Nagtanong-tanong ang mga bangko. Inasahan ko rin iyon. Naging hindi pantay ang paghinga niya. Hindi mo pwedeng gawin ito. Ginawa ko na. Sisirain mo ang lahat ng itinayo natin. Sa wakas ay binigkas ko ang mga salitang matagal nang naghihintay sa loob ko. Hindi Daniel, pinoprotektahan ko ang itinayo ni tatay. Hindi siya sumagot. Tahimik kaming dalawa sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay ibinaba ko ang tawag. Sa loob ng kwarto, gumalaw si Andres sa pagtulog. Lumapit ako at inilagay ang kamay sa likod niya. Hinawakan ng maliit niyang mga daliri ang isa kong daliri nang hindi nagigising. Sa simpleng sandaling iyon, nawala ang lahat ng duda. Hindi ako umalis dahil gusto ko ng ganti. Umalis ako dahil nararapat sa anak ko na lumaki na nakikita ang isang ina na alam ang pagkakaiba ng pagpapatawad at pagpayag. Sa labas, kumikinang ang mga ilaw sa lawa sa madilim na tubig. Sa loob, sa wakas ay tumigil ang aking telepono. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis ako sa bahay na iyon, ang katahimikan ay hindi na parang walang laman. Parang simula ito ng ibang buhay, hindi sa anyo, kundi sa katotohanan. Sa susunod na umaga, gumising ako bago sumikat ang araw. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko kilala ang kwarto.
Pagkatapos ay gumawa si Andres ng maliit na tunog mula sa crib. Iniunat ang mga braso patungo sa akin at ngumiti ng walang alalang ngiti na suot niya noong araw bago habang kumakanta ang lahat. May kahangahangang regalo ang mga bata. Gumigising sila araw-araw na naniniwalang mabuti pa rin ang mundo. Dasal ko na matagal niyang mapanatili ang regalong iyon. Binuhat ko siya, hinalikan ang ibabaw ng ulo niya at bulong, "Happy birthday pa rin, anak?" Tumawa siya. Unang beses kong ngumiti mula nang umalis kami sa bahay. Sa ibaba, halos walang tao sa dining room ng hotel maliban sa isang retired couple na nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ang matandang lalaki nang makita si Andres na masiglang binabayo ang plastic spoon sa high chair. "Malusog na maliit na bata iyan," sabi niya nang nakangiti. "Talagang pinaghihirapan niya ako." Ngumiti nang mainit ang asawa niya. "Ganito rin ang mga apo namin." May kaginhawahan sa ordinaryong usapan. Ipinapaalala nito na hindi pa tapos ang mundo. Isa lang ang kabanata na natapos. Nang bumalik kami sa kwarto, sa wakas ay binuksan ko ulit ang telepono. Mabilis na lumiwanag ang screen na halos nakagulat. Mahigit 200 notifications, voicemails, emails, texts, board alerts, financial updates, media inquiries. Hindi ko pinansin ang karamihan. Isang mensahe ang nakakuha ng atensyon ko, mula kay David Morales. "Tawagan mo ako kapag may oras. Seryoso ito." Agad ko siyang tinawagan. "Siguro nakita mo na ang market alerts," sabi niya. Hindi pa ako nakatingin. Sinuspinde ng lenders ang negosasyon sa acquisition sa Cebu. Inasahan ko na may mangyayari, pero hindi ganito. Huminga siya ng malalim. 3 institutional investors ang humihingi ng emergency briefing. Paano ang mga empleyado? Natatakot sila. Tumimbang ng mabigat sa dibdib ko ang salitang iyon. Natatakot? Hindi galit? Hindi disloyal, kundi takot. Nagpatuloy si David. Mas mabilis ang chismis kaysa sa katotohanan. Ano ang sinasabi ng mga tao? Lahat. Nabangkarote na ang kumpanya? Hindi naman. Na nagdidiborsyo ka kay Daniel. Totoo yon. Na may federal investigators na involved. Wala naman. Na isasara ang kumpanya sa Biyernes. Hindi mangyayari. Tumigil siya. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanila? Tiningnan ko ang labas ng bintana patungo sa lawa. Ang katotohanan, protektado ang payroll. Na-secure ko na iyon. Walang layoffs. Maaari kong ipangako na walang mawawalan ng trabaho dahil nabigo ang 2 executive sa kanilang pag-aasawa. Tumahimik si David. Sa wakas ay sinabi niya, "Siguraduhin kong maririnig iyan ng lahat ng eksakto." Pagkatapos magbaba, nag-impake kami. Naglingkod na ng husto ang hotel. Kailangan ko ng mas tahimik na lugar, isang lugar na parang tahanan pa rin. 3 oras pagkatapos, ako at si Andres ay pumasok sa driveway ng lumang bahay lawa ng mga magulang ko sa Batangas. Hindi malaki ang bahay, hindi glamorous. May mga lumang kahoy na sahig, faded blue shutters at porch swing na ginawa mismo ni tatay nang ako ay 12 taong gulang. Bawat tag-araw ng aking pagkabata ay nabubuhay sa loob ng mga dingding na iyon. Tinuruan ako ni tatay na mamingwit sa maliit na pier. Nagtanim ng rosas si nanay na patuloy na namumukadkad taon-taon kahit wala na siya. Amoy cedar, lumang libro at alaala ang lugar. Binuksan ko ang pinto. Maligayang pag-uwi, bulong ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Totoo ang pakiramdam ng mga salita. Unti-unting bumagal ang buhay. Sa halip na magmadali sa conference calls bago mag-agahan, nagluto ako ng oatmeal habang pinapanood ni Andres ang mga ibon sa bintana ng kusina. Sa halip na suriin ang quarterly earnings, itinulak ko ang stroller sa tabi ng lawa. Sa halip na dumalo sa executive dinners, nakaupo ako sa veranda at nakikinig sa mga palaka habang sumasabog ang araw sa likod ng mga puno. Hindi malungkot ang katahimikan. Nakagagaling ito. Sa 3 araw natuklasan na ng media na umalis ako. Lumitaw ang mga television van sa labas ng dating bahay namin. Nagdebate ang mga financial commentators kung makakaligtas ang Reyes Capital. May nagsabi na ruthless ang ginawa ko. May nagsabi na brilyante. Wala sa mga iyon ang tama. Hindi ako nagsusumikap na manalo.
Sinusubukan kong tumigil sa pagpapanggap. Hapon ng araw na iyon, may kumatok sa pinto. Alam ko na kung sino bago pa man tumingin sa bintana. Si Mina. Nakatayo siya sa veranda na may malalaking sunglasses kahit maulap. Sandaling isinasaalang-alang kong huwag buksan. Sa halip, binuksan ko ng bahagya. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang kausapin. Wala nang masyadong sasabihin. Please. Lumabas ako, isinara ang pinto sa likuran para hindi marinig ni Andres. Tinanggal ni Mina ang sunglasses. Mukhang pagod na pagod siya. May dark circles sa ilalim ng mga mata na wala ang kumpiyansa niya. Hindi ko naman gusto na mangyari ito. Halos matawa ako, hindi mo naman gustong masaktan ako, pero nagawa mo pa rin. Agad na lumabas ang mga luha. Nangyari na lang. Tinitigan ko siya ng tahimik. Hindi, Mina, pinili ninyo. Umiling siya ng desperado. Hindi namin pinlano. Alam ko, nagbago ang ekspresyon niya. Alam mo, hindi karaniwang pinlano ang mga affair. Tinitigan niya ako. Pinipili ito. Tumungo siya. Mali lang. Kinuha ko sa handbag ang isang manipis na folder. Akala ko sasabihin mo yan. Kumunot ang noo niya. Ano yan? Ibinigay ko sa kanya ang ilang printed na pahina, hotel receipts, private flight manifests, restaurant reservations, corporate credit card statements, phone records. Bawat pahina ay nagdodokumento ng mga pagkikita na umaabot ng halos 2 taon. Dahan-dahang tiningnan niya ang mga pahina. Nawala ng kulay ang mukha niya. Paano? Ako ang namamahala sa corporate compliance. Kinikilabutan siya. Hindi ko imbestigahan dahil hinala ako. Imbestigahan ko dahil biglang hindi na makatwiran ang company expenses. Walang nagsalita sa amin. Umiihip ang hangin sa mga puno ng maple sa itaas. Sa wakas ay bulong niya, sabi ni Daniel, hindi ka naman nagbibigay ng pansin. Binibigyan ko ng pansin ang lahat. Bakit hindi ka nagsalita? Dahil umaasa pa rin akong may ibang paliwanag. Tinakpan niya ang bibig. Pasensya na talaga. Naniniwala akong nahihiya siya. Hindi naniniwala na nagsisisi siya hanggang mahuli. Iba ang 2 bagay na yon. Ibinigay niya pabalik ang mga papel na may nanginginig na kamay. Ano ang mangyayari ngayon? Umuwi ka na. At tayo? Wala nang tayo mula nang pumasok ka sa opisina ni tatay. Nagsimulang umiyak ng bukas si Mina. Nalulungkot ako, pero walang awa. Tumalikod siya, naglakad patungo sa sasakyan at umalis ng hindi lumingon. Hindi ko na siya muling nakita. Nang gabing iyon, tumawag ulit si David. Nagpulong ang board ngayon. Paano? Hindi maganda? Si Daniel, gumugol siya ng karamihan ng oras sa pagpupumilit na temporary lang ito. Hindi naman? Alam na nila ngayon. Nagdalawang isip si David. May isa pang problema. Ano? Humiling ang mga bangko ng updated governance documents. Alam ko na ang ibig sabihin yon. Naintindihan na nila kung sino talaga ang controlling shareholder. Oo, at may ilang nagulat na muka. Hindi ko mapigilang ngumiti ng bahagya. Sa loob ng maraming taon, binabati nila ang maling tao. Hindi ka naman mukhang nagmamalasakit. Sa totoo, hindi nga. Ano ang nagbago? Tiningnan ko sa screen door. Nakaupo si Andres sa rug ng sala. Maingat na nagtatatag ng wooden blocks na inukit ni Tatay dekada na ang nakalipas. Natumba ang isang block. Tumawa siya at muli nagsimula. Narito ang patuloy at kumpletong salin sa Filipino mula sa bahagi kung saan huminto ang naunang output hanggang sa katapusan ng orihinal na kwento. Inangkop pa rin ang lahat sa konteksto ng Pilipinas na may parehong haba, estilo at daloy. Sa susunod na umaga, gumising ako bago sumikat ang araw. Sa loob ng ilang segundo, hindi ko kilala ang kwarto. Pagkatapos ay gumawa si Andres ng maliit na tunog mula sa crib, iniunat ang mga braso patungo sa akin, at ngumiti ng walang alalang ngiti na suot niya noong araw bago habang kumakanta ang lahat. May kahangahangang regalo ang mga bata. Gumigising sila araw-araw na naniniwalang mabuti pa rin ang mundo. Dasal ko na matagal niyang mapanatili ang regalong iyon. Binuhat ko siya, hinalikan ang ibabaw ng ulo niya at bulong, "Happy birthday pa rin, anak?" Tumawa siya.
Unang beses kong ngumiti mula nang umalis kami sa bahay. Sa ibaba, halos walang tao sa dining room ng hotel maliban sa isang retired couple na nagkakape at nagbabasa ng dyaryo. Ngumiti ang matandang lalaki nang makita si Andres na masiglang binabayo ang plastic spoon sa high chair. Malusog na maliit na bata iyan, sabi niya nang nakangiti. Talagang pinaghihirapan niya ako. Ngumiti nang mainit ang asawa niya. Ganito rin ang mga apo namin. May kaginhawahan sa ordinaryong usapan. Ipinapaalala nito na hindi pa tapos ang mundo. Isa lang ang kabanata na natapos. Nang bumalik kami sa kwarto, sa wakas ay binuksan ko ulit ang telepono. Mabilis na lumiwanag ang screen na halos nakagulat. Mahigit 200 notifications, voicemails, emails, texts, board alerts, financial updates, media inquiries. Hindi ko pinansin ang karamihan. Isang mensahe ang nakakuha ng atensyon ko mula kay David Morales. Tawagan mo ako kapag may oras. Seryoso ito. Agad ko siyang tinawagan. Siguro nakita mo na ang market alerts, sabi niya. Hindi pa ako nakatingin. Sinuspinde ng lenders ang negosasyon sa acquisition sa Cebu. Inasahan ko na may mangyayari. Pero hindi ganito. Huminga siya ng malalim. 3 institutional investors ang humihingi ng emergency briefing. Paano ang mga empleyado? Natatakot sila? Tumimbang ng mabigat sa dibdib ko ang salitang iyon. Natatakot? Hindi galit? Hindi disloyal? Kundi takot. Nagpatuloy si David. Mas mabilis ang chismis kaysa sa katotohanan. Ano ang sinasabi ng mga tao? Lahat. Na bangkarote na ang kumpanya, hindi naman. Na nagdidiborsyo ka kay Daniel. Totoo yon? Na may federal investigators na involved. Wala naman. Na isasara ang kumpanya sa Biyernes. Hindi mangyayari. Tumigil siya. Ano ang gusto mong sabihin ko sa kanila? Tiningnan ko ang labas ng bintana patungo sa lawa. Ang katotohanan, protektado ang payroll. Na-secure ko na iyon. Walang layoffs. Maaari kong ipangako na walang mawawalan ng trabaho dahil nabigo ang 2 executive sa kanilang pag-aasawa. Tumahimik si David. Sa wakas ay sinabi niya, siguraduhin kong maririnig iyan ng lahat ng eksakto. Pagkatapos magbaba, nagimpake kami. Naglingkod na ng husto ang hotel. Kailangan ko ng mas tahimik na lugar, isang lugar na parang tahanan pa rin. 3 oras pagkatapos, ako at si Andres ay pumasok sa driveway ng lumang bahay lawa ng mga magulang ko sa Batangas. Hindi malaki ang bahay, hindi glamorous. May mga lumang kahoy na sahig, faded blue shutters at porch swing na ginawa mismo ni tatay nang ako ay 12 taong gulang. Bawat tag-araw ng aking pagkabata ay nabubuhay sa loob ng mga dingding na iyon. Tinuruan ako ni tatay na mamingwit sa maliit na pier. Nagtanim ng rosas si nanay na patuloy na namumukadkad taon-taon kahit wala na siya. Amoy cedar, lumang libro at alaala ang lugar. Binuksan ko ang pinto. Maligayang pag-uwi, bulong ko sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Totoo ang pakiramdam ng mga salita. Unti-unting bumagal ang buhay. Sa halip na magmadali sa conference calls bago mag-agahan, nagluto ako ng oatmeal habang pinapanood ni Andres ang mga ibon sa bintana ng kusina. Sa halip na suriin ang quarterly earnings, itinulak ko ang stroller sa tabi ng lawa. Sa halip na dumalo sa executive dinners, nakaupo ako sa veranda at nakikinig sa mga palaka habang sumasabog ang araw sa likod ng mga puno. Hindi malungkot ang katahimikan. Nakagagaling ito. Sa 3 araw, natuklasan na ng media na umalis ako. Lumitaw ang mga television van sa labas ng dating bahay namin. Nag-debate ang mga financial commentators kung makakaligtas ang Reyes Capital. May nagsabi na ruthless ang ginawa ko. May nagsabi na brilyante. Wala sa mga iyon ang tama. Hindi ako nagsusumikap na manalo. Sinusubukan kong tumigil sa pagpapanggap. Hapon ng araw na iyon, may kumatok sa pinto. Alam ko na kung sino bago pa man tumingin sa bintana. Si Mina. Nakatayo siya sa veranda na may malalaking sunglasses kahit maulap. Sandaling isinasaalang-alang kong huwag buksan. Sa halip, binuksan ko ng bahagya. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang kausapin. Wala nang masyadong sasabihin. Please.
Lumabas ako, isinara ang pinto sa likuran para hindi marinig ni Andres. Tinanggal ni Mina ang sunglasses. Mukhang pagod na pagod siya. May dark circles sa ilalim ng mga mata. Nawala ang kumpiyansa niya. Hindi ko naman gusto na mangyari ito. Halos matawa ako. Hindi mo naman gustong masaktan ako, pero nagawa mo pa rin. Agad na lumabas ang mga luha. Nangyari na lang. Tinitigan ko siya ng tahimik. Hindi, Mina. Pinili ninyo. Umiling siya ng desperado. Hindi namin pinlano. Alam ko. Nagbago ang ekspresyon niya. Alam mo, hindi karaniwang pinlano ang mga affair. Tinitigan niya ako. Pinipili ito. Tumungo siya. Mali lang. Kinuha ko sa handbag ang isang manipis na folder. Akala ko sasabihin mo iyan. Kumunot ang noo niya. Ano iyan? Ibinigay ko sa kanya ang ilang printed na pahina. Hotel receipts, private flight manifests, restaurant reservations, corporate credit card statements, phone records. Bawat pahina ay nagdodokumento ng mga pagkikita na umaabot ng halos 2 taon. Dahan-dahang tiningnan niya ang mga pahina. Nawala ng kulay ang mukha niya. Paano? Ako ang namamahala sa corporate compliance. Kinikilabutan siya. Hindi ko imbestigahan dahil hinala ako. Imbestigahan ko dahil biglang hindi na makatwira ng company expenses. Walang nagsalita sa amin. Umiihip ang hangin sa mga puno ng maple sa itaas. Sa wakas ay bulong niya, sabi ni Daniel, hindi ka naman nagbibigay ng pansin. Binibigyan ko ng pansin ang lahat. Bakit hindi ka nagsalita? Dahil umaasa pa rin akong may ibang paliwanag. Tinakpan niya ang bibig. Pasensya na talaga. Naniniwala akong nahihiya siya. Hindi naniniwala na nagsisisi siya hanggang mahuli. Iba ang 2 bagay na iyon. Ibinigay niya pabalik ang mga papel na may nanginginig na kamay. Ano ang mangyayari ngayon? Umuwi ka na. At tayo? Wala nang tayo mula nang pumasok ka sa opisina ni tatay. Nagsimulang umiyak nang bukas si Mina. Nalulungkot ako, pero walang awa. Tumalikod siya, naglakad patungo sa sasakyan at umalis nang hindi lumingon. Hindi ko na siya muling nakita. Nang gabing iyon, tumawag ulit si David. Nagpulong ang board ngayon. Paano? Hindi maganda. Si Daniel, gumugol siya ng karamihan ng oras sa pagpupumilit na temporary lang ito. Hindi naman. Alam na nila ngayon. Nagdalawang isip si David. May isa pang problema. Ano? Humiling ang mga bangko ng updated governance documents. Alam ko na ang ibig sabihin niyon. Naintindihan na nila kung sino talaga ang controlling shareholder. Oo, at may ilang nagulat na mukha. Hindi ko mapigilang ngumiti ng bahagya. Sa loob ng maraming taon, binabati nila ang maling tao. Hindi ka naman mukhang nagmamalasakit. Sa totoo, hindi nga. Ano ang nagbago? Tiningnan ko sa screen door. Nakaupo si Andres sa rug ng sala, maingat na nagtatatag ng wooden blocks na inukit ni Tatay dekada na ang nakalipas. Natumba ang isang block. Tumawa siya at muli nagsimula. Tumigil ako sa pagkalito ng humility sa invisibility. Hindi agad sumagot si David. Pagkatapos ay tahimik niyang sinabi, aral iyan na natututuhan ng marami sa atin nang masyadong huli. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog si Andres, nakaupo ako ng mag-isa sa pier. Sumasalamin ang lawa ng libo-libong bituin. Minahal ni tatay ang tanawin na ito. Tuwing sobrang bigat ng negosyo, dinala niya ako rito. Minsan sinabi niya, nakakabangon ang mga kumpanya sa masamang quarter. Hindi laging nakakabangon ang mga pamilya sa sirang tiwala. Noon, akala ko tungkol iyon sa balance sheet. Ngayon, naiintindihan ko na tungkol iyon sa buhay. Tumunog ulit ang telepono. Si Daniel. Halos huwag sagutin. Sa halip, sinagot ko. Iba na ang boses niya. Hindi confident, hindi commanding, kundi pagod. Clara. Oo. Hinanap kita sa lahat ng lugar. Alam ko. Hindi tungkol sa pera ang tawag ko. Naghintay ako. Hindi na ako pinagkakatiwalaan ng board. Tahimik ako. Patuloy silang nagtanong. Dapat lang. Hindi ko akalain. Nabasag ang boses niya. Na ganito kabilis magkawatak-watak ang lahat. Pinikit ko ang mga mata. Ako rin.
Hindi dahil sa kumpanya, dahil sa atin. Nang magsalita ako, nanatiling kalmado ang boses. Daniel, hindi gumuho ang kumpanya dahil umalis ako. Hindi siya sumagot. Gumuho ito dahil gumuho ang tiwala. Tahimik ang linya sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay mahinang bulong niya. Sa tingin ko, nagsisimula na akong umintindi. Hindi ako sigurado kung talagang naiintindihan niya. Pero sa unang pagkakataon, tumigil na siya sa pag-blame sa lahat maliban sa sarili. Minsan, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa umagang sumunod sa usapan namin ni Daniel, perpektong tahimik ang lawa. Walang ripple, walang hangin. Ang uri ng katahimikan na parang humihingi ng mas maingat na pakikinig. Nakaupo si Andres sa kumot sa likod bahay, masiglang hinahabol ang mga bula gamit ang maliliit na kamay. Sa tuwing sumasabog ang bula bago niya mahuli, tumatawa siya na parang ang pagkatalo ay isa lang ibang paraan ng paglalaro. Pinanood ko siya mula sa veranda habang lumalamig ang kape sa tabi ko. Sa isang punto sa pagitan ng kanyang tawa at tunog ng mga ibon sa mga puno ng pine, naintindihan ko ang isang bagay na nakakaistorbo. Hindi na ako nag-iisip tungkol sa ganti. Nag-iisip ako tungkol sa responsibilidad. May pagkakaiba. Isa ang naghahanap ng kasiyahan, ang isa ay nangangailangan ng karunungan. Pagkatapos ng agahan, nagpasya akong harapin ang proyekto na ipinagpaliban ko sa loob ng maraming taon, ang attic. Halos 30 tag-araw na nakatira ang mga magulang ko sa bahay lawa. At pagkatapos nilang pumanaw, wala akong lakas na ayusin ang lahat ng iniwan nila. Halos lahat ng kahon ay nasa mismong lugar na inilagay ni tatay. Alikabok ang halos lahat ng ibabaw. Nakasandal ang mga lumang fishing pole sa isang pader. Punong-puno ng faded cardboard boxes ang Christmas decorations. Nasa ilalim ng puting kumot ang sewing machine ni nanay. Ngumiti ako sa kabila ng sarili. Kaya niyang gawing quilt na tumatagal ng 20 taon ang isang lumang pares ng jeans. Biro ni tatay na walang itinatapon si nanay maliban sa masamang ideya. Lumipas ang mga oras habang inaayos ko ang family photographs, school report cards, at dos-dosenang handwritten recipe cards sa eleganteng sulat kamay ni nanay. Pagkatapos ay nakita ko ang isang maliit na cedar chest na nakatago sa likod ng lumang bookcase. Nakasulat ang pangalan ko sa takip. Clara. Wala nang iba. Mabilis na tumibok ang puso ko. Sa loob ay ilang maayos na envelope. Bawat isa ay may handwritten label. Para sa araw ng kasal mo, para sa araw na maging ina ka, para sa araw na magduda ka sa sarili mo. Sa ibaba ay isang huling envelope. Bahagyang hindi gaanong matatag ang sulat kamay ni tatay. Para sa araw na may magtataksil sa tiwala mo. Umupo ako sa sahig ng attic bago buksan. Bahagyang yellow na ang papel sa loob. Lagi nang ginagamit ni tatay ang fountain pen, at ang pamilyar na asul na tinta ay agad na nagbalik sa akin sa pagkabata. Nagsimula ang liham ng simple. Mahal kong Clara, kung binabasa mo ito, malamang na binigo ka na ng buhay sa paraang sana ay hindi kailanman nangyari. Agad na namuo ang luha sa mga mata ko. Nagpatuloy siya, may kakaibang paraan ng pera para ibunyag ang karakter. Hindi nito ginagawa ang pagiging makasarili. Ibinubunyag nito. Ang tagumpay ay hindi gaanong nagbabago sa mga tao gaya ng pag-aalis nito sa mga dahilan kung bakit nila itinago noon kung sino sila talaga. Tumigil ako. Mas tumpak na inilalarawan ng mga salitang iyon si Daniel kaysa sa anumang narinig ko sa telebisyon o board meetings. Sa ibaba pa ng pahina, isa pang pangungusap ang nakakuha ng atensyon ko. Huwag kailanman kalimutan ang pagkakaiba ng ganti at hustisya. Binasa ko ito ng 2 beses, tapos pangatlo. Nagpatuloy si tatay. Pinoprotektahan ng hustisya ang mga inosenteng tao habang pinanagot ang mga may kasalanan. Madalas nakakalimutan ng ganti ang pagkakaibang iyon. Ibaba ko ang liham at tinitigan ang bintana ng attic patungo sa lawa. Sa loob ng ilang minuto, hindi ako makagalaw. Parang naroroon sa tabi ko ang boses ni tatay, mapagpasensya, banayad, matatag. Bumalik ako sa liham. Kung ilalagay man ng pagtataksil ang malaking kapangyarihan sa iyong mga kamay, tandaan mo ito. Hindi ka tinaksil ng receptionist. Hindi ka tinaksil ng accountant. Hindi ka tinaksil ng maintenance worker. Ang mga pamilyang umaasa,
sa tapat na trabaho ay nararapat sa higit pa sa maging biktima ng pride ng iba. Mabigat na tumama ang mga salitang iyon na protektahan ko ang payroll. Pero sapat ba iyon? Maingat kong tinupi ang liham at ibinalik sa envelope. Nang dalhin ko ang cedar chest pababa, alam ko na ang susunod kong desisyon. Tinawagan ko si David. Pwede ka bang pumunta sa bahay lawa? Aalis na ako agad. Dumating siya pagkatapos ng tanghalian na may dalang dalawang makapal na binder. Mas matanda ang itsura niya kaysa noong isang linggo. Hindi ko pa nakita ang board na ganito kahati, amin niya. Natatakot sila. Nahihiya rin sila dahil sinuportahan nila si Daniel. Dahil biglang naintindihan nila kung gaano kaliit ang kanilang pag-unawa sa pagmamay-ari ng kumpanya. Nakaupo kami sa veranda habang natutulog si Andres sa loob. Binuksan ni David ang mga binder. Fundamentally healthy pa rin ang kumpanya. Inasahan ko yon. Hindi umalis ang mga kliyente. Maganda, pero mahal ang kawalan ng katiyakan. Tumango ako. Ano ang ire-rekomenda mo? Mukhang nagulat siya. Gusto mo ang rekomendasyon ko? Hiniri kita dahil iginagalang ko ang iyong judgment. Ngumiti siya ng bahagya. Kung gayon, ito. Alisin si Daniel sa executive authority. Patuloy. Stabilize ang governance. Patuloy. Panatilihing normal ang operasyon ng kumpanya. Naghintay ako. At huwag kang maging CEO. Nagulat ako sa sagot na yon. Bakit? Dahil sa ngayon, inaasahan ng lahat na magiging personal war ito. Ayaw ko ng gera. Alam ko, isinara niya ang binder. Kaya patunayan mo. Tumugon ang tatlong salitang iyon sa liham ni tatay. Patunayan mo. Hindi sa pamamagitan ng speeches, sa pamamagitan ng mga desisyon. Nang hapon na iyon, ginawa namin ang isang proposal para sa board. Isang interim executive committee ang mangangasiwa sa operasyon. Isang experienced outside executive ang magiging bagong CEO. Mananatili akong majority owner pero iiwas sa day-to-day management. Aalisin si Daniel sa executive authority pending shareholder action. Walang public humiliation, walang dramatic press conference, walang ganti. Hustisya at governance lamang. Kinabukasan, tumawag si Attorney Richard. Humiling si Daniel ng private meeting. Tahimik ako. Hindi mo kailangang pumayag. Saan? Iminungkahi niya ang bahay lawa. Tiningnan ko ang tubig. 1 oras. Aayos ko. Dumating si Daniel ng eksakto sa oras. Nawala na ang mamahaling tailored suits. Suot niya ang khakis at open-collar shirt at ang pagod na ekspresyon ng isang lalaking hindi gaanong natulog sa buong linggo. Sandali, magkatitigan lang kami. Mukhang mas matanda siya. Hindi sa taon, kundi sa mga consequence. Salamat sa pagtanggap sa akin. Itinuro ko ang mga upuan sa veranda. Maingat siyang umupo, kaya walang alam sa amin kung paano magsisimula. Sa wakas ay nagsalita siya. 100 beses ko nang binuod ang usapang ito. Nakatulong ba? Hindi. Pinahalagahan ko ang katapatan. Ipinagsalikop niya ang mga kamay. May utang na loob ako sa iyo ng isang sorry. Naghintay ako. Tinataksil ko ang ating pag-aasawa. Oo. Tinataksil ko ang pagkakaibigan mo kay Mina. Oo. Hindi ko iginalang ang alaala ni tatay. Humigpit ang dibdib ko. Oo. At halos nawala ang boses niya. Tiningnan kita na parang wala sa iyo ang lahat ng ito. Tumigil ang katahimikan sa pagitan namin. Hindi awkward, kundi tapat. Tumungo siya sa sahig ng veranda. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili na ako ang nagtayo ng Reyes Capital. Tumulong ka sa pagtatayo nito. Alam ko na ngayon. Hindi. Umiling ako ng banayad. Alam mo na noon. Pinikit niya ang mga mata. Siguro nga, narito na. Walang dahilan, walang sisisi sa stress, walang sisisi sa tagumpay, pagmamay-ari lamang. Pagkatapos ng ilang sandali, tahimik niyang tinanong, sa tingin mo, mapapatawad mo ba ako balang araw? Iyon ang tanong na inaakala ng lahat na may agarang sagot. Hindi. Ang pagpapatawad ay hindi switch. Ito ay paglalakbay. Hindi ko alam. Tumango siya.
Naiintindihan ko. Naniniwala akong nagsisisi ka. Nagtagpo ang aming mga mata. Pero hindi ko pa alam kung nagsisisi ka dahil nawala ang kumpanya. Tumigil ako. O dahil nawala ang pamilya. Mas tumama sa kanya ang mga salitang iyon kaysa sa anumang sinabi ko. Lumubog ang mga balikat niya. Tinatanong ko iyan sa sarili ko tuwing gabi. At namuo ang luha sa mga mata niya. Sa unang ilang araw, lumunok siya ng mahirap. Karami akong iniisip tungkol sa kumpanya. Tumawa siya ng mapait. Iyon ang pinakapangit na katotohanan na aminado ko kailanman. Pinahalagahan ko siya dahil sinabi niya iyon. Pero kahapon, tiningnan niya ang lawa kung saan nakapatong ang stroller ni Andres sa ilalim ng puno. Naintindihan ko na hindi ko na maalala ang huling bedtime story na binasa ko sa anak ko. Nabasag ang boses niya. Nalampasan ko ang buong 1 taon habang pinapaniniwalaan ko na ginagawa ko ito para sa kanya. Walang nagsalita sa amin. Minsan, ang katahimikan ang nagpapahintulot sa katotohanan na tumagos ng mas malalim kaysa sa salita. Sa wakas ay tumayo siya. Hindi kita hinihingan na umuwi. Tumingala ako. Hindi ko naman deserve iyon. Nagdalawang isip siya. Pero gusto kong bigyan ng pagkakataon na maging ama na nararapat kay Andres. Naniniwala ako sa kanya. Hindi lubusan. Hindi pa. Pero sapat para umasa. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan, tumigil siya sa tabi ng hagdan ng veranda. Nang hindi lumilingon, tahimik niyang sinabi, "Nakita ni tatay kung sino ako nang matagal bago ko pa makita ang sarili ko." Ngumiti ako ng malungkot. Oo, pero pinagkatiwalaan ka pa rin niya. Pinagkatiwalaan niyang may kakayahan ang mga tao na maging mas mabuti. Tumango si Daniel ng 1 beses, pagkatapos ay umalis. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Andres, muling binasa ko ang liham ni tatay. Isang pangungusap ang tumayo ng higit sa lahat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano mo lubusang talunin ang isang tao. Ito ay nasusukat sa kung gaano mo matalino gamitin ang kapangyarihan para gawin iyon. Sa unang pagkakataon mula sa kaarawan na iyon, nakatulog ako ng mahimbing buong gabi. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil sa wakas ay alam ko na ang pagkakaiba ng panalo at paghilom.